So, una kong pinupuntahan is sweater muna kasi yun yung pinakamalapit. Preppy 90s style gaya nito. Gaya niyan. Pero may stain siya so hindi ko siya kukunin. Siyempre dapat mapili tayo sa products natin. Preppy V-neck. Diba sabi natin gusto natin ng preppy style. $12.99 siya. Easy 30 bucks. Gaya nito, animal print classic siya. Animal print $5.99. Yung mga yan, meron paniguradong mga buyers yan. Tie-dye animal prints. Ngayon, mainit din yung quarter zips. Mga preppy style, stealth welt style, mga tennis style sweaters, quarter zips. Mga yan. Kung black lang to, bibiling ko to, pero blue, mahirap ibenta yung blue eh. I think nag-start yung passion ko simula nung, I think grade 4 ako. Nung nagkwentuhan kami ng ate ko, sabi ko, gusto ko magkaroon ng sariling clothing line. Tapos pagdating ng high school, yun na nagsimula na ako pumorma-porma. Noon di pa uso yung internet, so sa mga like parang magazine ka lang nakakakita ng kung paano yung pormahan, ganun. Simula bata pa lang ako parang namulat na ako sa ukay culture kasi gigising kami na maaga niyan, mga siguro 5 or 6 a.m. Merong malapit dun sa amin na ukay-ukay. So, pag nagpunta siya doon, automatic meron akong laruan. Pipila siya doon mga 5 or 6, tapos bili siya ng damit niya or pantalon na pampasok, ganyan. So yun, parang doon pa lang siguro namulat na ako na sa second hand clothing, kumbaga. 15 years old ako dumating sa Canada. Sa mga kaibigan ko na nandito, parang na-impluwensyahan ako. So yun, nag-post ako ng Jordans ko. Tapos after couple of days, may nag-message, is this available? Sabi niya ganyan, pwede ba tayo mag-meet up sa station? Tapos yun, nag-meet up kami sa Kipling Station yata. Tapos yun, binigay ko na yung sapatos, nakuha ko yung pera ko. Bumalik pa na merong tubo. Umabot sa point na pumipila na kami sa gabi, bumibili ng mga sapatos. Kung naka-secure ka ng pair, panigurado, triple yung pera mo or 4 times, ganyan. So yun, doon nagsimula yung curiosity ko na hindi ka lang bumibili ng sapatos para sa pansarili mo. Pwede kang bumili ng sapatos as an investment. Kahit second hand man yan. Tapos i-flip mo, benta mo, kikita ka. Para sa akin hindi ako bias kasi nag-thrift ako palagi or may supplier ako. Kasi sa thrift store talagang magaganda yung mga items na nakukuha mo eh. Walang stain, tsaka nakakapili ka ng mas maayos kumpara sa rag house. Pero para sa akin kasi mas gusto ko nakikita yung item na binibili ko eh. Mas mabilis mag-source sa thrift store kasi nakaayos na siya eh. Di mo na kailangang hanapin pa eh. Parang sa rag house kasi hahanapin mo pa eh, huhukayin mo pa yung sobrang dami ng latak bago mo mahanap yung ginto, kumbaga. Lalo na ngayon sa mundo ng fast fashion, parang mas gusto ko yung sustainable, para hindi lang para sa sarili ko kundi kung ano nangyayari ngayon sa mundo na sobrang daming natatapon na damit, ang daming nasasayang, napupunta lang sa landfill, sa mga rag houses. So yun, mas makakatulong kayo siguro sa mundo kung mas susuportahan nyo yung pagtithrift or pag-reuse ng mga clothing. Pag sinabi kasing vintage, hindi lang siya galing sa 90s. Gaya nitong damit na to, may licensing siya dito, sabi, from 1997. So, from 70s, kung di ako nagkamali, 70s to early 2000s, ano siya, single stitching lang siya kasi nagtitipid yung mga clothing company na gumawa ng mga blanks before kasi sobrang limited lang yung mga cotton before sa States. Di siya makita pero made in USA. Yun yung mga collectible t-shirts kasi nag-stop yung production ng vintage clothing sa States
sa late 90s na. Tapos nilipat nila yung production sa South America and China, Pakistan, and other parts of the world kasi masyado nang mahal yung cost ng paggawa sa States, kaya nilipat nila yung factory. So nakuha ko siya sa thrift store lang actually. I bought it for like $2.99. And kung isipin mo, mabibenta mo siya ng 1,000, 1,500, ganyan. So sobrang laki ng interest mo sa investment mo. Pero siguro ikikip ko muna siya for now. And suot ko muna siya, enjoy ko lang siya. And ayun, meron akong isang t-shirt actually. It's like, I think ngayon nasa 3,000 to 5,000 na siya eh. Ano siya, isa siyang Marvel shirt. Dead stock siya, meron pa siyang tags from 1996. And nakatago siya talaga sa vault ko. So naka-ziplock siya, naka-airtight sealed. Siguro pag sa tamang panahon, bibenta natin siya sa tamang kolektor. Pero ngayon, keep muna natin siya for now. Ngayon meron tayong 15 orders outbound worldwide. Majority ng mga buyers ko is from the States. Ngayon meron tayong international order. So may SKU number siya. So kung paano ko siya i-pick, merong number siya. Unique siya kasi hindi siya naulit-ulit para mahanap natin mabilis tsaka ma-delete natin sa website agad-agad para hindi siya nadodoble. 3965 t-shirt. So gaya nitong t-shirt na to, ship natin siya sa Korea. So binili siya kahapon. So ayun, nag-research talaga ako kung ano yung pinakamurang website sa Canada na pag-ship. Kasi pag Canada Post ka, tapos small business ka, hindi ka bibigyan agad ng parang discount sa shipping eh. So malulugi ka, kakainin lahat yung profit mo ng shipping cost. Ang technique ko kasi, mababa yung presyo ng item, pero nababawi siya ng shipping. So piprint na natin yung label. So ito yung printed label ko, thermal printer siya. So pag pinrint mo yan, lalabas yung label. Okay, so lalagyan natin ng thank you card, Reciclo thank you card. Tapos yung shipping bag natin. And slap mo lang siya. Yeah, ganun tayo mag-ship, tapos sama na natin dito. Message, wait for the tone. If you want to leave your number only, press 1. Hey Rob, it's Mark. I just want to know if you're still there. I'm gonna meet you around 11:30 if that's okay. Call me back. Thank you. Bye. Siguro natutunan ko maging matipid din. Simula ng bata ako, sabi ko nga, nag-start kami mag-thrift ng nanay ko. Simula bata pa lang ako, natuto na ako sa ukay-ukay eh. Lalo sa damit na kung kaya mo naman bilhin ng mas mura, bakit di mo bilhin ng mas mura? Nakuha ko talaga yun sa nanay ko. Tsaka pagiging wais sa pera. So yun. Masasabi ko na thrift store may katong area namin kasi meron kaming 5 or 6 thrift stores sa area na magkakatabi. So na-filter out ko siya from 6, naging 2 na lang siya na main source of mga damit na binibili ko. So yun, sa Goodwill and Salvation Army. Goodwill kasi mayayaman yung mga nagdo-donate dun eh. So lahat ng mga designers ko nakukuha. Salvation Army naman is more on practical, bread and butter na mga items gaya ng sweatshirts, hoodies. Sobrang mura niya. Sobrang practical nung shop na yan kasi mura sila magpresyo. Hey Rob, it's Mark. Yeah, hi. Are you still there?
Yeah. Okay, I'll meet you at the Salvation Army. Okay. Okay. How long about? I'm here right now. Oh, okay. I'll Yeah, be yeah. there. Okay. Bye. All right, bye. Hey, Rob. So this is Rob. Hey. So how many items we got? A bunch. Bunch. All right, that's 1, 2, 3. I like it. Bills. 4. 22. Oh, that's nice vintage fruits. 4, 6. Actually, I have 70. I'll give you 90. All right. Oo, nag-start ako sa sapatos, but sa business side siguro mas passionate ako sa damit talaga kasi gusto kong malaman yung hem, yung pag-drop ng shoulder, kung paano yung fitting niya, ganyan. Curious ako sa mga bagay-bagay ng damit. And sa business side, makakapag-volume ka sa damit na makapag-flip ka ng mas mabilis sa damit kaysa sa sapatos. Sa damit, pwede ka magbenta ng modern, pwede ka magbenta ng vintage, pwede ka magbenta ng designer, women's, men's, kids. Mas available siya sa masa. Mas madali kang makakuha ng products sa damit compared sa sapatos. So, I think ito yung pinaka luma kong items sa collection ko. So, 1, 2, 3, 4, 5 pieces siya. Sobrang luma niya. So, anything na union made and yung style niya tinatawag na donut button. Kasi nung World War II, nag-stop yung production ng steel sa States. And then, natuloy lang siya after World War II, I think. Kasi, nagkakaubusan ng steel sa States and kailangan ng mga army ng steel. So, I think this is from the 50s or 40s. Museum piece siya. And selvage siya. Malinis yung pagkakaputol ng denim fabric. Ngayon pa lang ninyo ito makikita. Sobrang rare niya. 2 pockets. Donut button. Union made. Size 42. Uniform siya ng mga gumagawa ng railway noon. So, nakalagay dito Metroworks. So, embroidered siya. Same thing. Donut button. See, may pangalan pa ng may-ari dati. So, hindi pa ako sure sa date niya. So, this is museum piece para sa akin. Kung pre-40s or 1950s siya, I would say siguro per piece, at least 1,000 per piece. In 90 days, pag di siya nabenta, ililiquidate ko siya. So, kung magkano ko siya nabili, let's say $7, benta ko siya $7 din. Then, bili na agad ng panibagong inventory. So, ganun. Para hindi nasasayang yung space din sa bahay. Kasi, yun nga, limitado lang yung space natin. So, nung nag-start na ako mag-increase ng listings ko, kinailangan ko na ng tulong ng picker, which is si Manong Rob. Nafu-fulfill naman lahat ng yun pag nag-thrift ako, tsaka kapag binigyan niya ako ng items. Gaya today, 28 pieces yung binigyan niya sa akin. So, kailangan ko na lang ng 2 item para sa araw na yun. So, ayun. Ganun lang yung proseso. Bago pa nila ilagay dito, tinatawag na nila ako minsan para kunin doon sa rack nila. Siguro sa sobrang dami binibili ko dito, at least 2 empleyado na babayaran nung bills ko dito every month. Mababait naman mga staff dito. Hindi naman sila yung parang nag-gatekeep ganyan. Tinutulungan din nila ako minsan.
So, yun lang naman eh. Ang kailangan mo dito talaga, hindi yung mismong item eh. Yung relationship mo sa tao. Maganda to Mac McGill. Kung gaano ka ka-respectful sa mga tao na hindi mo sila dinidisrespect. Yung simpleng hello, good morning, ganyan, kamustahin mo sila. Kasi araw-araw mo sila nakikita eh. Realistically, 5 to 10 years siguro. Gusto ko talagang mag-start ng warehouse. Kasi madami akong nakikita, especially sa States, yung mga inspiration ko sa States, sila Tech and Sports, Daily Refinement, yung mga yan, nag-start lang sila sa ganito side hustle. Tapos ngayon, meron na silang multi-million reselling business, second-hand business, second-hand clothes business. So, hopefully someday siguro, kasi right now, 1,300 items pa lang ako in total, yung binibenta ko. So umikot lang sa 1,300 pieces. So, pag siguro nasa 10,000 pieces na yung inventory ko, doon na ako mag-start ng warehouse. Pero for now, siguro hanggat kaya pang i-sustain ng space ng bahay, ng extra room, yung 1,300 to 1,500 pieces, dito muna ako. And kailangan mo i-consider yung location, kailangan mong consider yung bahid mo sa empleyado, insurance. Ngayon, 1 month team pa lang ako, kaya medyo mababa pa yung overhead ko, medyo mataas yung profit. Pero someday, for sure, magkaka-storefront tayo. So ngayon, ito yung half-day shipment natin. Every day nag-ship tayo 15 to 35 pieces. Ito pa lang yung half-day natin na shipment. I think nasa 10 or 12 pieces siya. Mamaya may second batch tayo ng shipment. Ito, Canada. Punta siya ng BC, Canada. Ito, punta siya ng Wisconsin sa States. Ito pala siya. That's it. Half day is done. And more shipments mamaya. Ang importance nito para sa akin, siguro binibigyan niya ako ng purpose na maging excited araw-araw. Kahit na meron na akong stable na job as a nurse, fulfilling yung job na pagiging nurse. Maganda yung bayad, maganda yung sweldo. Pero kasi ito, iba yung passion na binibigay sa akin lalo na sa damit. Kasi yung adrenaline araw-araw ng pagsha-shopping na, oh shit, grill to, mabibenta ko to ng 1,000, mabibenta ko to ng 700, 500, ganyan. Yun lang yung excitement na yun araw-araw. Parang kahit na meron akong stable job, yung business side pa rin yung parang nagbibigay sa akin ng motivation araw-araw na ipagpatuloy lang at huwag huminto. So tuwing nanonood ako ng mga vlogger, nakikita ko, oh ganito binili nila, sige nga, hanapin ko ito kinabukasan. Yung mata ko parang tinrain ko na yung utak ko na tumingin ka muna sa tag bago yung mismong item. Kasi sa tag mo makikita yung value ng isang t-shirt especially. Kasi lalo like Oneida, Gildan, Fruit of the Loom, alam mo yung pagkakaiba ng 90s tag parang na-train ko yung utak ko na, oh sige, Google ko to. Anong year yung production ng t-shirt na to? So yun, kada tag, minemorize ko talaga yan, ginugel ko, ni-research ko. So, and through the years, siguro parang na-develop na yung parang muscle memory na lang na pag nag-i-scan ka sa thrift store, makikita na tinitingnan ko muna yung tag. Pag nakita ko yung tag, pull it out, check ko yung stitching, check ko yung style, check ko yung brand. Kung profitable ba siya, then bibilin ko siya. Huwag ka mag-take ng risk agad-agad nang wala kang solid na plano. Diploma o diskarte, depende sa'yo yan. Pwede mong pagsabayin. Para sa akin, kung didiskarte ka, make sure na yung diskarte na yun talaga yung gustong-gusto mong gawin.